Eto na po ang kasunod. Salamat po sa suporta. Huwag po kalimutan mag-like at pa-subscribe na rin sa aking channel Jessica Datuan Ortiz. Thank you po. Kabanata 2561-2570. Ang suntok ni Chen Lei ay isinama sa genocide ng Netherworld. Siyempre, hindi ito ganap na isinama, dahil sinubukan lamang ito ni Chen Lei, at ito ay kahapon lamang ng gabi ng kaliwanagan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsasanib ng pinagmulan ng lahat ng bagay, ang mahusay na sining ng banal na pagpatay na ito ay orihinal na isinama sa Middle World technique na pinagkadalubhasaan ngayon ni Chen Lei. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chen Lei ay may isang layer ng kakaiba. Banal na liwanag. Nang makita ang suntok ni Chen Lei, napangisi si Ji Huafei. Imbes na umiwas ay ibinato niya ang kamao para salubungin ito. Ngayon, naramdaman na ni Ji Huafei na humihina na ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei, at malinaw na masyadong malaki ang kanyang konsumo, at medyo hindi na niya ito mapanatili. Si Ji Huafei mismo, maaari pa rin kumapit ng ilang sandali, kung isa sa alang-alang ang lalim ng paglilinang, tinanong niya sa kanyang sarili na hindi siya mas mahina kaysa sinuman sa parehong kaharian. Ang suntok ni Ji Huafei ay hindi pa rin mapapantayan sa lakas, at tumama ito sa kamao ni Chen Lei. Boom! May isa pang malakas na tunog, dalawang malalaking fist print ang nagbanggaan sa ere, pagkatapos ay sumabog. Naramdaman lang ni Ji Huafei na kapag nakaharap sa mga marka ng kamao ni Chen Lei, ang kanyang mga marka ng kamao ay nawala ang kapangyarihan na mayroon sila noon, at ang kanilang kapangyarihan ay humihina. O masasabing hindi nabawasan ang lakas ng kanyang mga marka ng kamao, ngunit ang mga marka ng kamao ng kalaban ay tumaas ng ilang beses. Paano ito posible? Hindi ito pinaniwalaan ni Ji Huafei, dahil pakiramdam niya ay hindi maganda ang baby power na nakapaloob sa marka ng kamao ni Chen Lei, ngunit mayroon itong hindi maipaliwanag na alindog na pumipigil sa kanyang estilo ng kamao. Naramdaman ni Chen Lei ang ilang epekto. Bagamat hindi malinaw, kapag kaharap si Ji Huafei, malinaw na hindi masyadong malakas ang pressure. Ito ay orihinal na isinama sa God of Slaughter technique, na kapakipakinabang para kay Ji Huafei. Bagamat hindi masyadong halata na pigilan ang produksyon, sapat na ito para kay Chen Lei. Ang lakas ni Chen Lei at Ji Huafei ay hindi gaanong naiiba, at sila ay kasing lakas lamang ni Ji Huafei. Sa pagdaragdag ng henyo ng slaughter na ito, nabuo ang mahinang bahagi. Kahit si Chen Lei ay mas magaling pa kay Ji Huafei. Malakas sa front lines. Ang pakikipagkompetensya sa mga masters, tanging ang lakas ng linyang ito ang maaaring matukoy ang nagwagi. Sumunod, patuloy na sinuntok ni Chen Lei si Ji Huafei, at kasabay nito, ang sunod-sunod na finger lights, sword wheels, palm prints, at iba pa, ay patuloy na sumabog, na nilunod si Ji Huafei. Galit na galit si Ji Huafei. Dahil nakaramdam siya ng matinding banta, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban kay Chen Lei. Gayunpaman, napakalapit niya kaya hindi niya mapigilan si Chen Lei. Sa wakas, nang si Ji Huafei ay idinirect ni Chen Lei, isang transparent na butas ang lumitaw sa kanyang katawan. Muling tinapik ni Chen Lei, tinapik si Ji Huafei, at tinapik ang 2 o 3 buto mula sa katawan ni Ji Huafei. Isa pang suntok ang sumabog, na naging sanhi ng pagbuga ng dugo ni Ji Huafei. Sa katunayan, ang bola ng liwanag na nabuo ng sword wheel ay bumalot kay Ji Huafei, at agad na ginawang ambon ng dugo ang isa sa mga braso ni Ji Huafei. Paulit-ulit na winasak ni Ji Huafei ang lihim na pamamaraan at gustong bumalik. Sa kasamaang palad, kahit anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya, isa-isa itong niresolba ni Chen Lei. Sa huli, si Ji Huafei ay itinapon palabas ng ring, na puno ng mga sugat at dugo sa buong katawan. Si Ji Huafei ay magulo, nakatitig kay Chen Lei, at sa wakas ay kinailangan niyang aminin ang pagkatalo. Dahil alam ni Ji Huafei na kahit desperado siya, hindi niya kayang talunin si Chen Lei. Boom! Nang makita si Ji Huafei na umamin ng pagkatalo, ang isang grupo ng malalakas na tao sa paligid na nanunood ng labanan ay ganap na kahindik-hindik at kumukulo. Si Chen Lei, na hindi optimistiko ng karamihan sa mga tao, ay talagang nagpatuloy at naging huling nagwagi sa pagsubok na ito, at karapat-dapat siya sa unang lugar. Okay, everyone, let's go, this time tapos na ang Tontian Academy trial.
Sa sandaling ito, tumayo si Kung Jun at sinabi sa malakas na boses. Hindi malakas ang tunog, ngunit malinaw na umabot sa pandinig ng lahat. Alam ng lahat na si Kung Jun ay isang mahusay na figure sa Tungtian Academy na siyang namamahala sa pagpili ng mga disipulo sa pagkakataong ito. Matapos marinig ang sinabi ni Kung Jun ay umalis na silang lahat. Anyway, nakita na nila ang excitement this time. Sunod ay Tungtian Academy. Siyempre, hindi nararapat na isa publiko ang mas personal na mga bagay. Pagkaalis ng lahat, tumingin si Kung Jun kina Chenlei, Ji Huafei, Nine Lions at iba pa ng may kasiyahan, at sinabing, okay, may araw ka para maghanda. Kapag handa ka na, babalik ka sa akin. Tungtian Academy, matuto ng cultivation exercises sa academy. Panipi. Si Chenlei at ang iba ay tumanggo lahat, pagkatapos ay iniwan ang bawat isa. Bumalik sa insina Chenlei, Xin Yaor, at Yuner. Nang maglaon, sumulat si Chenlei, nagtapat ng ilang bagay, at ibinigay ang liham na ito sa Qingyang sect sa Pre-Qin Empire. Mga disipulo ng madilim na bulwagan, hayaan silang ibalik ang liham na ito sa Qingyang sect. Ngayon, si Chenlei ay naging disipulo ng Tungtian Academy, at ang mga nakapaligid na puwersa ng kaaway ay hindi na mangangahas na saktan muli ang Qingyang sect. Para sa Qingyang sect, ito ay isang mahalagang panahon ng pagpapagaling. Hiniling ni Chenlei kay Mr. Mo na hintayin ang iba na bumuo ng Qingyang sect ng buong lakas, huwag mag-alala tungkol sa mga kaguluhan sa labas. Susunod, ibinigay ni Chenlei ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan ng paglilinang sa mga disipulo ng Qingyang sect, upang ang mga disipulong ito ay maibalik sa Qingyang sect para sa mga disipulo ng Qingyang sect. Paggamit ng cultivation purification. Para kay Chenlei, ang mga mapagkukunang ito ay naging walang lasa, at walang silbi, ngunit para sa mga disipulo ng Qingyang sect, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay bihira. Matapos gawin ang lahat ng ito, si Chenlei ay walang dapat ipagtapat. Tahimik siyang naghintay sa susunod na araw para sumugod sa Tungtian College. Siyempre, alam din ni Chenlei na si Yumuzong, ang emperador ng Pre-Qin Kingdom, at ang anak na babae ng Jie Palas-Palas na si Qin Dihua, at iba pa, ay gumawa ng maraming pagsisikap na i-target siya at gusto ang kanyang buhay. Maisusulat lang muna ang sama ng loob na ito, tutal, hindi naman siya kalaban ng mga taong ito. Kung hindi siya pumasok sa Tungtian Academy, malamang na direktang papatayin siya ng mga taong ito. Pagkatapos umalis sa Tungtian Academy, naging malakas siya, at hindi pa huli para kalkulahin ang account na ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw, at dumating ang sumunod na araw. Dinala ni Chenlei sina Qin Yaor at Yuner sa tirahan ni Kung Jun, handang sumugod sa Tungtian College. Si Chenlei ay isang formal na disipulo ng Tungtian Academy, at ang mga formal na disipulo ay may magkakahiwalay na bahay sa kuweba, at maaaring dalhin ang kanilang mga pamilya at tagapaglingkod upang manirahan sa Tungtian Academy. Siyempre, ang mga miyembro ng pamilya at mga tagapaglingkod na ito ay hindi pinapayagang gumalaw sa Tungtian Academy kung gusto nila. Maaari lamang silang lumipat sa mga bukas na lugar, at hindi maaaring pumasok sa mga restricted areas ng walang pahintulot. Nagpasya si Chenlei na dalhin sina Qin Yaor at Yuner sa Tungtian Academy, kahit na hindi nasanay sina Qin Yaor at Yuner ang mga diskarte ng Tungtian Academy sa pamamagitan ng cultivation, ngunit ito ay ang mayamang espiritual na enerhiya sa Tungtian Academy. Parehong babae ang nakinabang ng malaki. Pagkarating ni Chenlei at ng iba pa, dumating din ang nangungunang 100 sa mga pagsubok. Sa 100, ang huling 50 ay mga apprentice sa Tungtian Academy, at ang iba ay mga preparatory students. Gayunpaman, walang sumuko. Pagkaraang makitang dumarating ang mga tao, hindi na nagsalita pa si Kung Jun, diretsyong nagsakripisyo ng lumilipad na bangka, pinasakay ang lahat sa barko, at saka sumugod sa Tungtian Academy. Ang lumilipad na barkong ito ay may kakayahang tumawid sa kawalan. Gayunpaman, inabot ng isang buong araw ang paglipad bago makarating sa Tungtian Academy. Sa Tungtian College, tumingin si Chenlei at ang iba pa sa gate ng Tungtian College at nalaman na ang buong Tungtian College ay nasuspine sa himpapawid. Sa mga kasalukuyang pamamaraan ni Chenlei, walang problema na makakuha ng 1 o 2 taluktok na nakabitin sa hangin. Gayunpaman, iba ang Tungtian Academy.
Mayroong libu-libong mga taluktok, lahat ay lumulutang sa hangin, at hindi mabilang na mga bundok ay nakabitin din sa hangin. Imposibleng gawin ni Chenle ang ganoong paraan, dahil kung gagamitin natin ang array method para suspindihin ang napakalaking bulubundukin sa hangin, ang mga spirit stone na kailangan ay masasabing astronomical number. Higit pa rito, ang gayong kakaibang tanawin ay hindi nabuo sa artificial na paraan, ngunit natural na nabuo, na mas hindi ka panipaniwala. Sa sandaling ito, nakatingin sa malayo, ang buong Tungtian Academy ay parang isang makalangit na palasyo. Sa ilalim ng Tungtian Academy, mayroong walang katapusang puting ambon na lumulutang, nagiging dagat ng mga ulap, na ginagawang parang isang fairyland ang buong Tungtian Academy, parang isang fairyland. At nakikita rin ni Chenle na ang gininto ang liwanag na paminsan-minsan ay kumikislap sa puting ambon na ito, na nagbibigay sa kanya ng sobrang nakakatakot at mapanganib na pakiramdam. Malinaw, sa puting ambon na ito, mayroong isang nakakatakot na pagbabawal, na lubhang mapanganib. Sinira ni Kung Jun ang lumilipad na barko, at lumapit sa Tungtian Academy. Sa itaas ng lumilipad na barkong ito, lumitaw ang mga layer ng rune, na sumasakop sa buong lumilipad na barko. Pagkatapos, ang lumilipad na bangkang ito ay diretsyong bumaril sa puting ambon, bumagsak sa makapal na puting ambon, at lumipad patungo sa Tungtian Academy. Tiningnan ni Chenle at ng iba pa ang puting ambon na ito nang malapitan at nalaman na ang puting ambon na ito ay nabago lahat ng siksik na espiritual na enerhiya, at ang konsentrasyon at kadalisayan nito ay hindi pangkaraniwan. Nararapat talaga na maging Tungtian Academy, ito ay isang banal na lugar para sa paglilinang. Panipi. Maging ang Siyam na Leon, si Ji Huafei ng Protoss, at iba pa ay lahat ay humanga na ang banal na lupain ito ng paglilinang ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa banal na lupain ng paglilinang ng kanilang iba't ibang lahi. Sa wakas, dumaong ang lumilipad na barko sa isang malaking plataporma sa tuktok ng bundok. Okay, nandito na ang Tungtian Academy. Pababa, ito ang admissions department. Kailangan mong irehistro ang lahat ng iyong impormasyon dito, gawin ang iyong status ng mag-aaral, makatanggap ng isang token upang makapasok at makalabas sa Tungtian Academy, at iba pa. Sabi ni Kung Jun kay Chenle at sa iba pa. Pagkatapos, ibinaba ni Kung Jun ang flying boat ramp, at isa-isang bumaba sa flying boat ang lahat. Sa oras na ito, 7 iba pang lumilipad na barko ang bumasag sa mga ulap, dumating sa malaking platform na ito, at pagkatapos ay lumapag. Sa 7 lumilipad na barkong ito, isa-isang bumaba ang 100 malalakas na tao mula sa iba't ibang lahi, lahat ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Ang 7 lumilipad na barkong ito ay mga disipulong pinili ng ilang iba pang pagsubok. Katulad nito, sa 7 lumilipad na barkong ito, ang nangungunang 3 disipulo ay magiging opisyal na mga disipulo ng Tungtian Academy, ang 50 disipulo sa ibaba ay magiging mga alagad ng apprentice, at ang iba ay magiging mga unang disipulo. Kuya Kong, hindi ko inaasahan na babalik ka ng ganoon kaga. Paano naman ang oras na ito? Maayos ba ang takbo nito? Sa iba pang 7 lumilipad na barko, ilang malalakas na lalaki din ang bumaba, at isa sa mga nasa katanghaliang matandang malakas na lalaki ang lumakad patungo kay Jun Kong. Hindi masama, mayroong ilang mga materyales na maaaring gawin, mahinang sabi ni Kung Jun. Nako, sa pagkakataong ito, nakolekta ko rin ang ilang mga bihirang wizard. Mamaya, hahayaan ko silang matuto sa isa't isa at magpalitan ng ideya. Sabi ng middle-aged na medyo agresibo ang tono. Natawa si Kung Jun at sinabing, okay, no problem, but let these disciples registered first, and after doing this, we can exchange and discussion. Ang medyo may edad na malakas na lalaki ay tumango at sinabi, okay, tama iyan. Pagkatapos ang nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki na ito ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing, sumunod ka sa akin. Pagkatapos ay sinundan ng 100 malalakas na lalaki ang medyo may edad na malakas na lalaki at naglakad patungo sa reception department. Senior Kung, mukhang mayabang ang taong ito. Tanong ng isang estudyante kay Kung Jun. Sila ang unang sumugod sa admissions department. Logically, dapat sila ang unang mag-apply para sa katayuan sa paaralan. Gayunpaman, dinala ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang napili ng hindi nagtatanong. Mag-aaral, magmadali sa departamento ng pagpasok,
at siya ay masyadong mapaghamong. Ito si Fang Yuan, Vice Pickmaster ng Tangshan Pick, 9th Pick. Medyo maikli siya. Kung makikilala mo siya sa hinaharap, hindi mo siya dapat pukawin, alam mo, upang hindi magdulot ng gulo sa itaas na bahagi ng katawan. Sabi ni Kung Jun sa daan. Sabi ng napiling estudyante. Magaan ang ugali ni Kung Jun, pero hindi ibig sabihin na magaan ang ugali ng lahat, lalo na ang mga matatanda, Pickmasters, at iba pa mula sa Tungtian Academy, lahat sila ay may kakayahang umabot sa langit, at natural na kakaiba ang kanilang mga ugali. Gayunpaman, sa Tungtian Academy na ito, ang mga Elder, Pickmasters, at iba pa kailangan pa ring sumunod sa mga alituntunin ng Tungtian Academy. Hindi nila kayang patayin ang mga estudyanteng ito ng basta-basta. Siyempre, hayaan ang mga estudyanteng ito na mahirapan. Ang Tungtian Academy ay madalas na gumaganap ng open one eye, close one eye. Kaya, talagang tatamaan ng mga disipulong ito ang kamay ni Fang Yuan bagamat walang pag-aalala sa buhay, hindi imposibleng magdusa ng pisikal na pagdurusa. Kaya naman binalaan ni Kung Jun ang mga disipulong ito na huwag pukawin si Fang Yuan. Lahat ay tumango, kahit na sila ay mga powerhouse na naging apprentice ng mga manggagawa, lahat sila ay mga henerasyong may kaalaman, at natural na alam nila ang katotohanan na ang mabubuting tao ay hindi magdaranas ng agarang pagkalugi. Ngayon na sila ay dumating sa Tungtian Academy sa unang pagkakataon, wala silang anumang pinagmulan, at ang lahat ay kailangang maging simple. Pagkatapos noon, isa-isa rin silang binati ni Kung Jun at ng iba pang matatanda. Pagkatapos ay dinala nila si Chenlei at ang iba pa sa reception department. Ang pasukan ay isang malaking bulwagan. Matapos pangunahan ni Kung Jun ang lahat sa pangunahing bulwagan, hinati niya ang mga taong ito sa tatlong bahagi. Kabilang sa mga ito, ang mga apprentice craftsman ay pumunta sa window na nakatuon sa pagpaparehistro ng apprentice craftsman, at ang mga naghahanda na apprentice ay pumunta sa bintana upang ihanda ang mga apprentice. Para naman kay Chenlei, Ji Huafei at ang Nine Lions, ito ay ginawa mismo ni Kung Jun. Manguna, pumunta sa bintana para sa mga formal na nagsasanay, at magparehistro. Kuya Kong, ito ang napili mong opisyal na disipulo, hindi masyadong magaling. Sa oras na ito, kinuha ni Fang Yuan ang tatlong napiling formal na disipulo at pinagdaanan ang lahat ng mga formalidad. Pagkatapos, tumingin siya kay Chenlei at malakas na sinabi. Hindi pinansin ni Kung Jun si Fang Yuan, ngunit dinala si Chenlei sa opisina ng elder na namamahala sa pagpaparehistro at sinabi sa elder, Brother Zhao, troublemayan mo, pakirehistro ang tatlo. Ang elder na namamahala sa pagpaparehistro sa paaralan ay itinaas ang kanyang ulo na mingiti sa kanyang mukha at sinabing, okay, walang problema. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng tatlong form, ibinigay ito kay Chenlei at sa iba pa, at sinabing, punan mo ang tatlong form na ito. Kinuha ni na Chenlei, Nine Lions, at Ji Huafei ang form, tiningnan ito, at pagkatapos ay sinimulang punan ang form. Sa oras na ito, ang siyam na leon ay nagbagong anyo sa mga blonde na binata, napakagwapo. Napakadetalyado ng form na ito, kasama ang pangalan ni Chenlei, kasarian, pinagmulan, at iba pa, pati na rin ang paglilinang, espesyalisasyon, at iba pa. Matapos punan ang form na ito, ang bawat patak ng dugo ay may iwan. Ang landas ay itinuturing na kumpleto. Pinunan ng tatlong Chenlei ang form, nag-iwan ng isang patak ng dugo, at ibinigay ang form kay Elder Zhao. Tumango si Elder Zhao, iniligpit ang form, pagkatapos ay naglabas ng isang storage ring, at ibinigay ito kay Chenlei at sa kanilang tatlo, at sinabing, sa storage ring na ito, may mga token para sa inyong tatlo para makapasok at makalabas sa Tungtian Academy. Pati na rin ang isang set ng mga opisyal na damit ng alagad, isang mapa ng Tungtian Academy, isang control token para sa isang eksklusibong bahay sa kuweba, at isang aklat ng mga patakaran ng Tungtian Academy. Ang lahat ng ito ay mula sa iyong opisyal na alagad. Pagkatapos mong bumalik, dapat mong tingnang mabuti si Tungtian. Mga alituntunin sa kolehiyo, upang hindi lumabag at maparusahan. Panipi. Inalis ni Chenlei at ng iba ang mga storage ring, pagkatapos ay tumango at sinabing, Salamat, Elder Zhao. Tumawa si Elder Zhao at sinabi, hindi mo kailangang maging magalang, maaari ka nang umalis.
Muling nagbigay galang si Chen Lei at ang tatlo pa kay Elder Zhao bago umalis. Kuya Kong, paano na? Okay lang ngayon, hayaan natin ang tatlong estudyanteng pinili mo at ang tatlong estudyanteng pinili ko ay mag-discuss at magpalitan ng ideya. Sa sandaling ito, dumating si Fang Yuan at hinarangan ang landas ni Kung Jun. Tumawa si Kung Jun at sinabing, Kuya Fang, masyado kang balisa. Ang mga estudyanteng ito ay kasisimula pa lamang sa pag-aaral, at marami pang dapat harapin. Pag-usapan natin ito ngayon. Ano ang punto? Fair na, makalipas ang 3 araw, itong mga estudyante, dapat may entrance exam sa ospital. Hindi ba't mas mabuting maglaban sila sa entrance exam sa ospital? Panipi. Ilang beses na kumurap ang mga mata ni Fang Yuan matapos marinig ang sinabi ni Kung Jun, at tumanggaw siya at sinabing, okay, iyon lang. Pagdating ng panahon, wala ka nang masasabi. Sabi ni Kung Jun, kailan ako babalik sa ipinangako, Kung Jun? Tumanggaw si Fang Yuan, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, sa kasong ito, magkita tayo sa ospital para sa check-up. Pagkatapos magsalita, kunin mo ang 3 malalakas na lalaki na pinili niya at tahimik na umalis. Pagkaalis ni Fang Yuan, tinanong ni Chen Lei si Kung Jun, Senyor Kung, mukhang pinupuntirya ka nitong si Fang Yuan. Sinabi ni Kung Jun, oo, sa kompetisyon sa kolehiyo noong 1 taon, natalo ko si Fang Yuan. Itong si Fang Yuan ay laging matigas ang ulo at itinuturo ako kung saan-saan. Oo nga pala, niinas ako sayo. Nakatingin sa kanya si Yuan. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, Senyor Kung, huwag mong sabihin yan. Dinala mo kami sa Tungtian Academy. Kung mayroon ka, natural na aalagaan namin ito. Tumanggo rin ang Siyam na Leon at si Ji Huafei. Dinala sila ni Kung Jun sa Tungtian Academy, at natural na nakatatak sila ng tatak ni Kung Jun. Hindi ito matatanggal. Tumanggo si Kung Jun at nagsabi, sinabi mo ito, gamaan ang loob ko, tuturuan ka ng paglilinang sa loob ng 1 yugto ng panahon, at 1 taon pa ang lumipas bago ang tuktok na pinuno ng bawat rurok. Ayon sa iyong pagganap sa katapusan ng taon, magpasya kung tatanggapin ka bilang isang direktang mag-aaral. Sa iyong taon, huwag pabayaan ang iyong mga pagsisikap. Gawing pinakamahalagang bagay ang pagsasanay sa paglilinang. Huwag kang magambala, alam mo ba? Panipi. Sunod-sunod na tumanggo sina Chen Lei, Ji Huafei at 9 Lions at sinabing, naiintindihan ng mga disipulo. Sabi ni Kung Jun, mabuti naman, ngayon pamilyar ka muna sa Tungtian Academy na ito, dito lang sa harap na bundok ng Tungtian Academy, sa harapan ka lang ma-active bago matanggap ng ibang Peak Masters bilang direct disciples. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng bundok na ito sa harap ay sapat para sa iyo upang magsanay sa paglilinang. Sa harap ng bundok, maaari kang magsanay sa paglilinang sa Primordial God Realm nang walang anumang kakulangan ng mga mapagkukunan. Panipi. Si Chen Lei, Ji Huafei, at ang 9 Lions ay nagulat lahat nang marinig ito. Sa front mountain na ito, maaabot nila ang Primordial God Realm na may cultivation. Ang mga mapagkukunan ng Tungtian Academy ay kamanghamanghang. Patuloy ni Kung Jun, okay, you can go now. Sa iyong storage ring, naroon ang lahat ng mapa ng mga bundok sa harapan. Walang mga pinaghihigpitang lugar sa harap ng bundok. Maaari kang mamili kahit saan. Siyempre, kamakailan sa 3 araw na ito, higit sa lahat ay matututunan mo ang mga patakaran ng Tungtian Academy, at pagkatapos ay tahimik kang maglilinang bilang paghahanda para sa pagtatasa ng pagpasok makalipas ang 3 araw. Panipi. Alam ni Chen Lei at ng iba pa na pagkatapos ng 3 araw, sasailalim sila sa admission assessment. Kahit naging official disciples na sila ng Tungtian Academy, kailangan pa rin nilang kumuha ng entrance exam. Bumagsak man sila sa entrance exam, hindi bale, hindi ito makakaapekto sa kanilang status bilang mga opisyal na disipulo. Gayunpaman, sa pagtatasa ng pagtanggap, kung ang kanilang pagganap ay hindi maganda, sila ay mapapansin sa kanilang file. Kapag sila ay pinili bilang mga direktang disipulo ng mga Peak Master sa hinaharap, sila ay gagamitin bilang isang mahalagang pundasyon. Well, syempre hindi yun magugustuhan ng mga makapangyarihang may-ari ng Peak. Kaya, ang pagsusulit sa pasukan na ito ay napakahalaga din para sa mga formal na estudyante tulad ni Chen Lei.
Sa katunayan, ang entrance exam na ito ay hindi lamang para kay Chenlei at iba pang formal na disipulo, kundi para din sa 10 preliminary disciples na napili sa pagkakataong ito. Siyempre, bukod sa 3 formal na disipulo tulad ni Chenlei, sa totoo lang, 7 na lang sa nangungunang 10 ang natitira. Ang 7 disipulong ito, kung makapasa sila sa entrance exam na ito, ay magiging opisyal din ng mga disipulo at masisiyahan sa pakikitungo sa mga opisyal na disipulo. Para sa susunod na 40 preparatory disciples, kailangan nilang magsanay ng cultivation sa loob ng 5 taon at pumasa ng hindi bababa sa 5 assessment bago sila maging karapat-dapat na maging opisyal na mga disipulo. Para naman sa apprentice craftsman, inabot ng 10 taon ng serbisyo bago sila naging karapat-dapat na mag-apply para maging isang paunang apprentice, at 5 taon pagkatapos maging isang unang apprentice, sila ay karapat-dapat na lumahok sa pagtatasa at maging ganap na mga alagad ng apprentice. Bilang karagdagan sa mga formal na mag-aaral tulad ni Chenlei, ang ilang mga mag-aaral sa paghahanda mula sa nakaraang semestre at mga kwalipikadong artisan na mag-aaral ay makikibahagi din sa pagtatasa ng admission na ito. Pagkatapos ng pagtatapos, sila ay magiging opisyal na mga disipulo. Kung sila ay mabaigo, sila ay mananatili sa kung ano sila. Kayong tatlo, sa pagsusulit sa pasukan makalipas ang 3 araw, ang 3 disipulo ni Fang Yuan, sa pamamagitan ng iyong lakas, ay maaaring talunin sila ng malupit, hanggat hindi sila mamamatay. Tungkol naman sa Fang Yuan na ito, bagamat siya ay mayabang at mapagmataas. Meron, pero hindi ako natatakot sa kanya. Maaari kong protektahan ang iyong katumpakan. Tandaan, ikaw ay isang formal na estudyante. Hindi tulad ng mga inihandang disipulo, kung mas kaakit-akit at makapangyarihan ka, mas umaasa at makapangyarihan ka. Tinanggap ni Peakmaster Chenlei bilang direktang disipulo, naiintindihan mo ba? Sabi ni Kung Jun kay Chenlei at sa iba pa. Naiintindihan namin. Sina Chenlei, Ji Huafei, at Nine Lions ay sabay-sabay na sumagot. Intindihin mo na lang, pwede ka nang umalis. Hinaway-kaway ni Kung Jun ang kamay at sinabi kay Chenlei, saka agad na umalis si Kung Jun. Pagkaalis ni Kung Jun, 2 handyman na disipulo ang lumapit sa trio ni Chenlei at nagsabi, 3 senior brothers, kami ang may pananagutan sa pagdala sa inyo sa lugar kung saan matatagpuan ang kuweba. Sa Tungtian Academy, ang seniority ay hindi hinuhusgahan ng entry level, ngunit sa pamamagitan ng cultivation at strength. Kung sino ang may mataas na cultivation at malakas na combat power ay senior brother. Siyempre, ang mga handyman na disipulong ito, gaano man kataas ang kanilang cultivation, ay maaari lamang maging junior brother sa harap ng mga formal na disipulo. Ang 3 Chenlei, na pinamumunuan ng 2 alagad na ito, ay dumating sa tirahan sa bahay ng kuweba na nakatalaga sa kanila. Ang 3 kuweba na kanilang kinaroroonan ay 3 magkatabing taluktok ng bundok. Kahit hindi mataas, medyo maganda. Ang bawat isa ay sumasakop sa isang tuktok ng bundok. Bagamat hindi masyadong malaki ang 3 taluktok ng bundok na ito, napakayaman ng aura. Nagkaroon ng puting espiritual na ambon na lumulutang sa mga bundok at kagubatan, na ginagawang ang rurok ay nagmumukhang parang panaginip at ilusyon, tulad ng isang bahay na diwata ng espiritu ng bundok na kuweba. Sa bundok, may ilang bukal na umaagos mula sa tuktok ng bundok hanggang sa ibaba ng bundok na malinaw, malamig, at kaaya-aya. Kasabay nito, ang ilang mga talon ay bumaba mula sa tuktok ng bundok, lumilipad ng diretsyo pababa ng 3,000 talampakan, ang tubig, hangin ay maulap, at ang tanawin ay kaaya-aya. Ang mga talon at bukal ng bundok ay umaagos mula sa mga taluktok ng bundok at nagtitipon sa malinaw, parang salamin na mga lawa sa harapan, tulad ng mga hiyas, na nakalagay sa lupa. Ang kapaligiran ng paglilinang dito ay masasabing napakatahimik, na lubhang kapaki-pakinabang sa paglilinang. Kinuha ni Chenlei sina Qin Yaor at Yuner at dumating sa kanyang gitnang bundok. Si Chenlei ay umakyat sa bundok. Halos 2/3 ng pag-akyat ng bundok, mayroong isang malaking bahay sa kuweba na sumasakop sa halos buong bundok. Kinuha ni Chenlei ang spiritual card na kumokontrol sa cave ban, isang ilaw ang kumislap, at bumukas ang pinto ng kuweba. Pumasok sa kuweba sina Chenlei, Qin Yaor, at Yuner. Sa pag-iisip ni Chenlei, natuklasan niya ang istruktura ng buong kuweba.
Ang kuweba ay napakaganda at maluho. Mayroong lahat sa bawat functional area tulad ng cultivation, refining, buhay, alchemy, at refining. Si Chenlei ay lubos na nasisiyahan sa bahay na kuweba na ito, at hiniling kina Qinyaor at Yuner na piliin ang silid na gusto nila sa kanilang kalooban. Pumili din siya ng kwarto bilang sala. Pagkatapos noon, umupo si Chenlei sa jade table at kinuha ang storage ring na ipinadala ni Elder Zhao. Gumalaw si Chenlei Shenian, at habang kumikislap ang liwanag, ilang bagay ang lumitaw sa jade table sa harap niya. Kasama sa item na ito ang isang set ng mga damit, na siyang opisyal na uniforme ng Tungtian Academy. Siyempre, ang ganitong uniforme ay maaaring isuot o hindi, ngunit kapag may malaking event sa Tungtian Academy, dapat itong isuot para ipakita ang kanyang karangyaan. Pagkatapos nito, mayroong isang mapa ng Tungtian University at isang libro ng mga patakaran ng Tungtian University. Kinuha ni Chenlei ang mapa ng Tungtian Academy, at pagkatapos basahin itong muli, itinatak niya ang mapa sa kanyang isipan. Napakalaki ng lugar ng Tungtian Academy. Ayon sa mapa, ang lugar nito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa teritoryo ng Great Shu Dynasty kung saan kontrolado ngayon ni Chenlei ang Qingyangzong. Ang Tungtian Academy ay may kabuuang 108 pangunahing mga taluktok, hindi mabilang na mga sangay, at hindi kilalang maliliit na taluktok. Katulad ng maliit na bundok kung saan matatagpuan ang Dong Chenlei House, sa buong Tungtian Academy, masasabing hindi ito kilala, at maraming peak ng bundok na ganito. Sa puntong ito pa lang, makikita na natin kung gaano kalakas ang Tungtian Academy. Sa loob ng 3 araw na ito, si Chenlei ay nasa loob ng mansyon ng kuweba. Ang una ay upang malaman ang mga patakaran ng Tungtian Academy, at ang isa ay upang ayusin ang kanyang estado at maghanda para sa pagtatasa ng pagpasok. Sa ikatlong araw, isang crane riding na disipulo ang dumating sa tarangkahan ng kuweba ni Chenlei, at sinabihan si Chenlei na magmadali sa Long Yuanfeng, kung saan matatagpuan ang admissions department, para lumahok sa admissions assessment. Siyempre, nakuha din ng Siyam na Leon at Ji Huafei, ang malakas na larawan, ang pawnawang ito. Ang Siyam na Ulo na Leon at si Ji Huafei ay lumabas sa kuweba at nakilala si Chenlei. Sama-samang sumugod ang tatlo sa Long Yuan Peak. Ang Nine-Headed Lion at Ji Huafei, bagamat pareho silang natalo ni Chenlei, ito ay dahil sa isang patas na laban. Walang gaanong buhay at kamatayan na awayan sa pagitan ng dalawang panig, at ngayon ay pareho silang nasa ilalim ng linya ng kultibasyon ng Kongjun clan. Sa makatuwid, maaari silang ituring na parehong magkapatid na senior brother, natural na nawala ang maliliit na hinaing sa pagitan ng isa't isa. Ang Siyam na Leon ay ang pagkakatawang tao ng isang blonde na binata, na may mahaba at malakas na cultivation body, na tinatawag na Zinming. Sina Ji Huafei, Zinming, at Chenlei, kasama ang mga apprentice craftsmen na dumating upang ipamahagi ang sulat, ay sumugod sa Long Yuan Peak ni Feihei. Ang flying crane na ito ay isang ibong pinalaki ng Tungtian Academy. Ito ay daan-daang metro ang laki at ang pangunahing paraan ng transportasyon ng Tungtian Academy. Si Chenlei at ang iba pa ay sumugod sa Long Yuan Peak ng napakabilis, at ibinaba ni Feihei ang malalaking pakpak nito at dahan-daang lumapag. Tumalon ang tatlong Chenlei sa likod ni Feihei at dumiretso sa main hall. Sa oras na ito, mayroong daan-daang mga disipulo sa bulwagan, nakatayo sa bulwagan, naghihintay para sa pagtatasa na ito. Hindi nagtagal, ang Peakmaster na si Long Yuanfeng na namamahala sa admission assessment, gayon din sina Kong Jun, Fang Yuan at iba pa, ay sunod-sunod na pumasok sa bulwagan at pumunta sa harap ng maraming mga disipulo. Mountain Master Long Yuan Peak, winalis ng mga Diyos ang mga disipulo sa ibaba, at naramdaman niya na ang bawat isa sa mga disipulong ito ay may pambihirang lakas at tumango bilang kasiyahan. Ang araw na ito ay isang napakahalagang araw para sa iyo. Ang pagtatasa ngayon ay napakahalaga din para sa iyo. Hindi kalabisan na sabihin ito ang nagbabago sa iyong kapalaran. Naniniwala akong mas mahalaga ka kaysa sa akin. Obviously, wala akong masyadong sasabihin tungkol dito. Ngayon, inanunsyo ko ang paraan ng pagtatasa. Sa pagkakataong ito ang pagtatasa ay napakadali. Ito ay magbibigay daan sa iyo na pumasok sa iba't ibang mga lugar ng pagsubok at manghuli ng mga sinaunang hayop na isang antas na mas mataas kaysa sa iyong sariling paglilinang,
Kung ito ay makumplito sa loob ng tinukoy na oras, pagkatapos ay papasa ito sa pagtatasa. Kung hindi makumplito sa loob ng tinukoy na oras, mabibigo ang pagtatasa. Naiintindihan mo ba, Panipik? Sinabi ng guro sa tuktok ng Long Yuan Peak sa maraming estudyante. Naiintindihan ko, sabi ng maraming estudyante. Pagkatapos, nagpatuloy ang Long Yuan Feng Peak Master, syempre, mga disipulo sa ikasyam na antas ng Nascent Soul Stage. Ang iyong pagtatasa ay hindi mangangailangan sa iyo na pumatay ng isang Nascent Soul Realm, ngunit tatanungin ka sa loob, patayin ang 2 yuan na halimaw sa parehong kaharian. Dapat mong tandaan ito ng malinaw. Panipik. Maraming estudyante ang tumanggo lahat at sumenyas na naiintindihan nila. Sa katunayan, ito man ay isang dating baguhan na disipulo o isang kwalipikadong artisan na disipulo. Ang kasalukuyang cultivation ay nalampasan ng Nascent Soul Stage at umabot sa Nascent Soul Stage. Kung tutuusin, kahit na naghahanda lang sila ng mga apprentice at apprentice, ilang taon na silang nag-practice ng cultivation sa isang environment tulad ng Tungtian Academy. Kung hindi sila maaaring maging master ng Primordial Soul Realm, hindi nila gugustuhing maging opisyal na mga disipulo ng Tungtian Academy. Matapos ipahayag ni Peak Master Long Yuanfeng ang mga kinakailangan para sa pagtatasa, agad niyang hiniling sa mga alagad ng apprentice na dalhin ang mga disipulong naghahanda para sa pagtatasa sa lugar ng pagsubok. Sa Long Yuan Peak, mayroong ilang trial area, mula sa Nascent Soul Stage hanggang Nascent Soul Stage. Dinala si Chen Lei sa trial area kung saan matatagpuan ang ikasyam na layer na Yuan Beast ng Yuanying Realm. Sa mga estudyante ng Tungtian Academy, mayroon lamang Chen Lei na malakas sa ika-8 antas ng Nascent Soul Realm. Para sa iba pang malalakas, ang cultivation ay ang pinakamababa, at gayon din ang ika-9 na antas ng Nascent Infant Realm, at ang pinakamataas ay umabot pa sa ika-2 antas ng Nozhan Realm. Gayunpaman, ang pagiging opisyal na estudyante ng Tungtian Academy na may ika-8 antas ng Nascent Infant Realm ay nagpakita ng malaking potensyal ni Chen Lei. Sinundan ni Chen Lei ang mga handyman na disipulo sa trial area, dumiretso sa trial area, at pinatay ang isang ika-9 na antas na mabangis na hayop ng Nascent Infant Realm. Pumasok si Chen Lei sa trial area, isang mabangis na hayop na may mecalistis na baluti sa buong katawan, kasing laki ng burol, na may mabangis na anyo, at sumugod ito patungo kay Chen Lei. Binuksan ni Chen Lei ang kanyang bibig at iniluwa ang 8 sword lights, na naging sword wheel, mabilis na umiikot, tinutunto ng isang misteryosong arko, dumaan sa leeg ng Yuan Monster na ito, at direktang pinutol ang ulo ng Yuan Monster, madaling natapos ang pagsubok. Ang 9th layer Primordial Beast na ito sa Nascent Infant Realm ay napakadali para kay Chen Lei na harapin sa sandaling ito. Matapos patayin ang sinaunang hayop na ito, umatras si Chen Lei mula sa trial ground. Malinaw, sa bilis ni Chen Lei, natural na siya ang unang malakas na tao na nakakumpleto ng pagsubok. Nakita ni Peak Master Long Yuanfeng si Chen Lei na tinatapos ang paglilitis ng diretso, tumanggo siya bilang kasiyahan. Ang mga disipulong napili sa taong ito ay medyo mahuhusay, ngunit iniwan ni Chen Lei ang Peak Master ng Long Yuanfeng. I was very impressed. Kung tutuusin, magagamit lang ni Chen Lei ang cultivation sa ika-8 palapag ng Nascent Soul Realm para maging opisyal na disipulo ng Tungtian Academy sa loob ng libu-libong taon. Tiyak na ang potensyal ni Chen Lei ay mas malaki kaysa sa kanyang mga kapwa-disipulo. Para naman kay Kung Jun, mas may tiwala siya kay Chen Lei. Dahil alam ang ganoong entry rating, imposibleng talunin si Chen Lei. Nang matapos ni Chen Lei ang pagtatasa, nanatili siya sa bulwagan, naghihintay sa iba na matapos ang pagtatasa. Sa maikling panahon, lumabas din si Qin Zhao sa larangan ng pagsubok. Ang cultivation ni Qin Zhao ay ang ika-9 na antas ng Nascent Infant Realm. Sa pagkakataong ito sa paglilitis, 2 Yuan Monster ng ika-9 na antas ng Nascent Infant Realm ang napatay sa loob ng tinukoy na oras, at itinuring na nakapasa sa assessment. Sa lakas ni Qin Zhao, hindi rin mahirap ang pagpatay sa 2 Yuan Monsters ng level 9 nanograms Nascent Infant Realm. Susunod, sa maikling panahon, isa pang malakas na lalaki ang bumaba sa larangan ng pagsubok at natapos ang pagsubok. At ang malakas na lalaking ito, na may tansong balat,
ang kanyang mga kalamnan ay parang tumutulo na likidong tanso, puno ng lakas ng pagsabog. Matapos lumabas ang malakas na lalaking ito, ang kanyang mga mata ay puno ng ligaw at agresibong liwanag, at ang kanyang aura ay nakakagulat. Sa sandaling ito, tumango si Fang Yuan bilang kasiyahan matapos makitang lumitaw ang malakas na lalaking ito. Isa ito sa mga opisyal na disipulong pinili niya, isang malakas na tao mula sa angkan ng Bronze Flame. Ang Bronze Fire Clan, bagamat masama ang ugali, lahat ay napakalakas. Ang disipulong ito, na pinangalan ng Tong Yu, ay nasa ikatlong pwesto sa kanyang dibisyon at napakalakas. Pagkalabas ni Tong Yu sa trial area, naglabas pa rin siya ng isang layer ng masamang chi, tumango kay Fang Yuan, at tumayo sa bulwagan. Sa isang maikling panahon, isa pang malakas na lalaki ang lumabas sa trial ground, na may matingkad na apoy na tumatakip sa kanyang katawan, ang kanyang aura ay pumipindot. Ang malakas na lalaking ito ay isang malakas na tao sa angkan ng ibong dragon, na tinatawag na kay Yaoyang. Si Biaoyang, isa ring disipulong na recruit ni Fang Yuan, ay pumangalawa sa rangkang na ito. Sunod-sunod na lumabas ang mga sikat na alagad mula sa trial ground, kasama sina Xin Ming, ang Siyam na Leon, at Ji Huafei ng Protoss. Hindi nagtagal, natapos na ang oras, at tumunog ang kampana sa buong Longyuan Peak. Pagkaring ng bell, lahat ng estudyante sa test field ay napahiya. Sa pagkakataong ito, bumagsak sila at bumagsak sa pagtatasa. Pagkatapos, ang susunod na pagkakataon ay makalipas ang 10 taon. Sa katunayan, mas maliit ang posibilidad na maging opisyal silang mga alagad ng Tongtian Academy. Gayunpaman, hindi nakakagulat na sinuman, na nagpabagsak sa kanila sa pagtatasa. Nangangahulugan lamang ito na ang kanyang mga kwalifikasyon ay talagang mas mababa kaysa sa iba. Ang mga estudyanteng bumagsak sa pagsusulit ay umatras din sa larangan ng pagsubok at bumalik sa bulwagan. Sa oras na ito, inihayag ng Pickmaster ng Longyuanfeng na ang mga preparatory students at apprentice disciples na nakapasa sa pagsusulit ay naging opisyal na mga disipulo ng Tongtian Academy. At sa pagkakataong ito, hindi hihigit, hindi bababa, 108 tao lamang ang naging opisyal na mga disipulo ng Tongtian Academy. Ang 108 taong ito ay nakapasa sa pagtatasa sa pagkakataong ito, at sila ay tunay na solid. Sa oras na ito, pumunta si Fang Yuan kay Kung Jun at sinabing, "Kung Jun, kumusta? Ngayong naipasa na ang entrance exam, maaari ka bang pumili ng mga mag-aaral? Ikumpara sa mga estudyanteng pinili ko. Tingnan natin at alamin kung sino ang pipili ng mas mahuhusay na mag-aaral." Panipi. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Kung Jun, at sinabing, "Dahil maraming beses mong binanggit ang bagay na ito, kaya pumayag ako, pero 3 laro lang ang natalo natin, paano na?" Sinabi ni Fang Yuan, "Okay, walang problema, 3 laro ay 3 laro, piliin natin ang nangungunang 3 malakas, bawat isa ay may laban, ano sa palagay mo?" Sabi ni Kung Jun, "Okay, no problem." Kumaway si Fang Yuan at sinabing, "Dila, halika rito." Lumakad ng ilang hakbang si Tong Yu at tumayo sa harap ni Fang Yuan. "Tang, sa kompetisyong ito, may tiwala ka bang manalo?" Tanong ni Fang Yuan. "Guro, siguraduhin mo, sa pagkakataong ito, sigurado akong mananalo." Malakas na nagsalita ang dila, malakas ang boses nito, at umuugong ang silid. Sinabi ni Fang Yuan kay Kung Jun, "Kung Jun, ito ang pangatlong lugar na pinili ko sa pagkakataong ito. Sino ang pinadala mo para sumali?" Bahagyang ngumiti si Kung Jun at sinabing, "Dahil na ipadala mo ang ikatlong pwesto, natural na ipapadala ko rin ang pangatlong lugar upang tumugon. Xin Ming, sigurado ka bang darating ka para labanan ng Tang?" "Oo," sumigaw si Xin Ming, at ang kanyang boses ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Tang. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay 9 na leon. Kung pag-uusapan ang lakas ng tunog, natatakot ako na walang paghahambing. "Okay, pagkatapos ay lumaban ka," sabi ni Kung Jun. Sa oras na ito, tumingin sa kanya si Pickmaster Longyuanfeng nang nakangiti, ngunit hindi siya pinigilan. Hindi ipinagbabawal ng Tongtian Academy ang palitan ng mga estudyante, hanggat walang napatay. Sa Tongtian Academy, maraming elixir, kahit gaano karaming mga pinsala ang maaari mong mabawi. Sa makatuwid,
Ang pagpapalitan sa pagitan ng mga disipulo ng Tungtian Academy ay masasabing halos katumbas ng tunay na laban. Siyempre, ang pinakamalaking benepisyo ng gayong mga talakayan ay ang lakas ng pakikipaglaban ng mga disipulo sa pangkalahatan ay mas malakas. Matapos ang kasunduan ay agad na lumipat ang lahat sa arena sa labas ng main hall. Si Zinming, ang siyam na ulo na leon, at si Tang, isang miyembro ng Bronze Fire Clan, ay dumiretso sa ring. Simulan, nag-utos si Peak Master Long Yuanfeng at sabay na sumugod sina Zinming at Tong Yu sa isa't isa, walang kapantay na aura. Mayroong tuntunin sa mga alagad ng Tungtian Academy, ibig sabihin, pinapayagan lamang silang magsanay gamit ang kanilang sariling lakas, at hindi pinapayagang gumamit ng iba't ibang espiritual na ingat, elixir at iba pang mga dayuhang bagay upang tumulong, nakakatulong din. Upang madagdagan ang lakas ng mag-aaral mismo. Ang kamao ni Zinming ay sumabog na may gininto ang liwanag, at ang malaking kamao ni Tong Yu ay nagsalubong ng husto. Boom! Sabay-sabay na bumangon ang gintong liwanag at apoy, na nagiging dalawang malalaking ulap ng kabute, hindi mabilang na enerhiya, na nakakalat sa lahat ng dako, na naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Halos sabay na napaatras ng ilang hakbang sina Zinming at Tong Yu. This is the first time they play against each other, they both discover the reality of each other and know that the other party is their own rival. Ngunit ito ang nagpasaya kina Zinming at Tong Yu. Pareho silang tumaas sa isang mas malakas na aura, naging dalawang sinag ng liwanag, isang berde at isang ginto, at muling sumugod sa isa't isa. Parehong halos ginamit ni Zinming at Tong Yu ang kanilang buong lakas, at iba't ibang pamamaraan ang lumitaw ng sunod-sunod. Ang magkabilang panig ay talagang lumaban sa tunay na apoy. Ang labanan ay lubhang mabangis, dahilan upang ang mga estudyante sa paligid ay tuwang-tuwa na manood ng labanan. Kasabay nito, lahat sila ay labis na nagulat sa malupit na lakas ng dalawang powerhouse na ito. Lalo na ang mga preparatory students at craftsmen mula sa nakaraang session. Sila ngayon ay nagsasaka. Kahit na nalampasan nila sina Zinming at Tong Yu, alam nila na sa lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Zinming at Tong Yu. Sa kanilang klase, lahat sila ay maaaring maging unang tao. At ngayon, pangatlo lang sina Zinming at Tong Yu, kaya gaano kalakas ang pangalawa at una. Sa oras na ito, ang siyam na ulo na leon na sina Zinming at Tong Yu ay parehong nagpaputok ng tunay na apoy. Parehong ganoon ang uri ng karahasan. Kapag bumaril, sila ay tunay na head-to-head, at walang gustong umiwas, tulad ng isang martilyo na tumatama sa anvil, spark at clink. Boom! Sa wakas, dalawang malalaking pagsabog at malalakas na shockwave ang naghiwalay kina Zinming at Tong Yu, nanlilisik ang isa't isa. Sa oras na ito, si Dila ay naghahabol ng hininga. Hindi niya inaasahan na ang siyam na leon ay napakahirap pakitunguhan. Para kay Zinming, ang siyam na leon, ang kanyang aura ay hindi rin matatag, at ang gininto ang liwanag sa kanyang katawan ay malabo. Obviously, hindi niya sinamantala. Boom! Biglang may lumabas na grupo ng mga pulang apoy mula sa katawan ni Tangyo, tumakip sa kanya, at biglang lumakas ang kanyang aura. Pinuri ni Tang si Haiko sa harap ni Fang Yuan at nagawa niyang talunin si Zinming, ngunit ngayon matapos ang daan-daang galaw, hindi pa rin niya maalis si Zinming, na nagparamdam kay Tang na walang mukha. Kaya, sa sandaling ito, direktang ginamit ni Tangyo ang lahat ng kanyang lakas upang ganap na mailabas ang lahat ng kanyang potensyal, na nagpapakita ng nakakatakot na chi machine. Ang Bronze Fire family ay hindi lamang kamay, bakal at tanso ang ulo, ngunit ipinanganak din upang kontrolin ang apoy. Sa makatuwid, ang kanilang pamilya ay napakahirap. Sa oras na ito, ipinakita ni Tang ang pinakamalakas na talento ng angkan ng Bronze Fire, at walang awan niyang pinatay si Zinming. Boom! Ang dobleng kamao ni Zinming ay umunlad, at nakipag-away siya ng husto sa malalakas na lalaki ng angkan ng Bronze Fire. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, si Zinming ay dumanas ng malaking pagkawala. Wala siyang kalaban-laban sa makapangyarihang dila, at nabasag ang kanyang kamao. May tumutulo na dugo, maging ang kanyang katawan ay sunog na itim, nasunog ng apoy, at malubhang nasugatan. Umuungol. Matapos magdusa ng malaking pagkawala, ang siyam na Zinming Lion ay nagalit din, umuungal sa langit, mga gintong tunog na alon,
umaalon na parang malawak na karagatan, sumasabog patungo sa dila. Ito ang isa sa pinakamalakas na mahiwagang kapangyarihan ng siyam na leon, ang mahiwagang kasanayan ng pag-ungol ng leon. Sa ilang sandali, ang lahat ng kawalan ay nasa dagandong na ito, ang mga pira-piraso ay nabasag, at isang malaking itim na butas ang lumitaw sa paligid nito. Ang apoy sa katawan ni Tangayo ay pumailan lang, naging kurtina ng apoy, na humaharang sa nakakatakot na golden sound wave na ito. Si Zinming na may siyam na ulo na leon, nang makitang hindi wasto ang pag-atake na ito, agad siyang naging isang malaking siyam na ulo na leon na kasing laki ng burol, natatakpan ng gininto ang liwanag, siyam na ulo, hindi galit at marilag, sa kanyang leeg ang kanyang mane ay tumama na parang isang kumpol ng gintong apoy, ang kanyang kapangyarihan ay hindi mapapantayin. Siyam na leon at siyam na ulo, muling nagpakawala ng mahiwagang kapangyarihan ng ungol ng leon. Saglit, ang mga gintong tunog na alon ay parang mga alon sa karagatan, sunod-sunod, sunod-sunod, malawak na kalawakan, umaatake patungo sa dila. Ang golden sound wave na ito ay hindi kapani-pani walang nakamamatay. Ang hindi mabilang na malalakas na tao na nakasaksi sa labanan ay pakiramdam na ang kanilang eardrums ay malapit ng mabasag. Mabilis silang gumagana at pinuprotektahan ang kanilang mga tainga. Ito ay medyo mas mahusay. Ito ay simpleng kapangyarihan na umapaw mula sa mga gintong sound wave na ito. Ito ay lubhang nakakatakot, at ang pressure na dadalhin ng dila ng may ganoong puwersa ay maiisip. Ang apoy sa katawan ni Tang ay agad na nalunod ng mga gintong sound wave, at pagkatapos ay nabasag. Biglang nagbago ang ekspresyon ng dila, at isang layer ng tansong liwanag ang lumitaw sa kanyang katawan, na naging isang kalasag, na nagpoprotekta sa kanyang sarili. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Tang ang matinding presyon, at ang kanyang katawan ay nayanig ng mga gintong sound wave, na nagdulot ng mga bitek sa kanyang katawan. Galit na galit si Tong Yu. Hindi niya akalain na masusugatan siya ng siyam na leon ng ganito kalaki. Hindi banggitin ang tagumpay laban sa siyam na leon, malamang na matalo siya. Hindi tatanggapin ng dila ang gayong mga resulta. Nagkaroon ng isang nakakatakot na liwanag sa kanyang mga mata, at ang buong tao ay naging isang tansong liwanag, na bumasag sa mga patong ng gininto ang sound wave, at hamampas sa harapan ng siyam na leon. Boom! Ang katawan ng dila ay sumabog sa nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya, at isang grupo ng tansong liwanag ang sumabog sa siyam na leon. Sa siyam na leon mismo, bumukas ang isang malaking butas ng dugo. Siyam na leon, si Zinming, ay umungal ng mabangis, siyam na ulo, nagluwa ng siyam na gintong bowl ang liwanag, napakalakas, na nagpapabago sa mundo at lupa. Ang buong singsing ay napuno ng gintong liwanag, at sa wakas, isang malakas na putok ang narinig. Ang siyam na bola ng liwanag ay sumabog lahat sa katawan ni Tong Yu. Sa oras na ito, ang dila ay sumabog din ng isang kaalaman, tansong liwanag, lubhang matalas, nilaslas ang siyam na leon, at pinutol ang siyam na leon sa gitna. Dila, nanginginig at pumutok ang buo niyang katawan, at sobrang miserable din. Ang nine-headed lion at Tang, parehong ginawa ang kanilang makakaya, ngunit ang resulta ay isang pagkawala para sa parehong partido. Sa oras na ito, ang siyam na leon at dila ay lahat ay nakahandusay sa lupa, hindi makagalaw. Ang laban na ito, isang draw. Sa oras na ito, direktang inihayag ng Pickmaster Long Yuan Pick ang mga resulta ng talakayang ito. Pagkatapos nito, isang apprentice craftsman ang umakyat sa ring, binuhat ang siyam na leon at ang dila pababa, at pinakain sa kanila ang potion. Ang nine-headed lion at Tang ay parehong mabilis na nakarecover sa kanilang mga sugat matapos uminom ng elixir. Bagamat hindi gumaling, wala na sila sa panganib. Nakita ni Fang Yuan ang ganoong resulta, ang kanyang ekspresyon ay madilim, at hindi niya kayang talunin si Jun Kong. Para sa kanya, ito ay isang kabiguan at siya ay labis na hindi nasisiyahan. Pangit ang hitsura ni Fang Yuan, tinitigan si Kung Jun, at sinabing, Kung Jun, ito ay isang draw, at ang susunod, tiyak na magpapatalo ako sa iyo. Walang pakialam na sinabi ni Kung Jun, talaga, hintayin natin. Pagkatapos nito, ipinadala ni na Kung Jun at Fang Yuan ang susunod na mga disipulo para makipagkompetensya sa arena. Ang estudyanteng ipinadala nila sa pagkakataong ito ay siyempre pangalawa sa kanilang pagpili.
Sa panig ni Kung Jun, ang Diyos ay si Ji Huafei, at ang nagpadala ni Fang Yuan ay si Kei Yaoyang ng Dragonfinch Clan. Tumayo si Biaoyang sa singsing at tumingin kay Ji Huafei, isang nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang buong pagkatao ay namumulaklak ng nakakasilaw na liwanag, tulad ng isang nakasisilaw na maliit na araw. Para kay Ji Huafei, siya ay nababalot ng isang layer ng banal na liwanag, at siya ay lubhang kaakit-akit. Walang masyadong sinabi sa kanilang dalawa. Kasunod ng utos ng Peak Master ng Long Yuan Peak, ang dalawa ay agad na sumabak sa isang matinding labanan. Ang kapangyarihan ni Kei Yaoyang ay talagang mas nakakatakot, at mas malakas kaysa sa dila. Gayunpaman, bilang isang Protoss, ang talento ni Ji Huafei ay mas kahanga-hanga. Sa katunayan, kung hindi naiintindihan ni Chen Lei ang mga taktika ng genocide, si Ji Huafei ay pinigilan ng kanyang pagsasanay, at hindi siya magiging kalaban ni Ji Huafei. Ngayon, kinakalaban ni Ji Huafei si Kei Yaoyang. Kahit na ang lakas ni Kei Yaoyang ay talagang pambihira, mayroon pa ring puwang sa harap ni Ji Huafei. Matapos ang magkabilang panig ay lumaban sa libu-libong galaw, si Ji Huafei ay malubhang nasugatan si Kei Yaoyang at natalo. Sa kabilang banda, si Ji Huafei ay halos hindi nasugatan, alam niya kung sino ang malakas at kung sino ang mahina. Nang manalo si Ji Huafei, ang ekspresyon ni Fang Yuan ay naging sobrang pangit, ang kanyang mga ngipin ay nag-igting. Kung Jun, hindi ko inaasahan na makakahanap ka ng ganoon kagandang panla. Sinabi ni Fang Yuan, natural niyang nakikita na si Ji Huafei ay isang Protoss, at ang mga kwalipikasyon ng Protoss ay kabilang sa mga pinakamahusay sa buong Middle Realm. Ang pagkatalo ni Kei Yaoyang kay Ji Huafei ay hindi dahil sa hindi sapat na lakas ni Kei Yaoyang. Huli na, huli na. Natawa si Kung Jun, pero hindi siya mukhang galit. Pero huwag mong ipagmalaki ang sarili mo. Ang sumusunod ay isang talakayan sa pagitan ng mga unang lugar. Ang malakas na taong pinili ko sa pagkakataong ito, kahit na siya ay kabilang sa sangkatauhan, ay tiyak na matatalo ang pinili mong alagad, ngipin at sinabi. Ay, hindi, kung gayon gusto ko itong makita. Nagkataon na ang estudyanteng pinili ko sa pagkakataong ito ay kabilang din sa lahi ng tao, sabi ni Kung Jun. Fang Yun, umakyat ka na. Sabi ni Fang Yuan sa malakas na boses. Lumabas ang isang binata bilang tugon at lumitaw sa tabi ni Fang Yuan. Kung Jun, hayaan mong ipakilala kita sa napili kong alagad. Siya ay tinatawag na Fang Yun. Hindi lang yan, alagad din siya ng pamilya namin Fang. Hindi namin inakala na si Fang Yuan ay lalabas sa aming pamilya Fang. Isang henyo mula sa mundo. Panipi. Sinabi ni Fang Yuan kay Kung Jun, ang tono ay ang paboritong swerte ng kabilang partido. Napakabata pa ni Fang Yun. Nakatayo doon, ang kanyang hitsura ay medyo ordinaryo at ang dulo ng kanyang sibat ay natatakpan. Kung hindi siya titingin ng mabuti, hindi niya makikita ang pagkakaiba ng binatang ito sa isang ordinaryong tao. Madaling baliwalain ang nakaraan. Gayunpaman, dahil ang Fang Yun na ito ay iginagalang ni Fang Yuan, kung gayon ito ay nagpakita na ang Fang Yun na ito ay tunay na pambihira at pambihira. Kung Jun, hindi ko itatago sa iyo. Si Fang Yun ay isang kwalipikasyon ng Heavenly Body of Good Fortune. Sa sangkatauhan, ang kwalipikasyong ito ay hindi matatagpuan sa isa sa daan-daang milyong tao. Shi pambihira, pakikipagsapalaran muli at muli, isang sut ng paglilinang dahil, ito ay masasabing hindi maarok. Diretsyong sabi ni Fang Yuan kay Kung Jun. Ang dahilan kung bakit napakasaya ni Fang Yuan na ipahayag ang pangangatawan ni Fang Yun ay dahil ang katawan ni Fang Yun ay walang paraan upang itago ito, at hindi na kailangang itago ito. Maya-maya ay mabubunyag din ito, mas mabuting ihayag ng mas maaga. Sa kabutihang palad, naakit nito ang atensyon ng Tungtian Academy at binigyan ng karagdagang suporta si Fang Yun. Ano, talagang Diyos ng makalangit na kapalaran, mayroon ba talagang ganoong pangangatawan sa mundo? Matapos marinig ang mga salita ni Fang Yuan, nakaramdam ng kakaiba si Kung Jun, at nakaramdam ng labis na pagkabigla, dahil talagang napakabihirang ng ganoong pangangatawan. Sa sandaling siya ay nagpakita, siya ang pinakamamahal na anak ng langit at pinabura ng langit. Lucky Chi, temperament masayahin at pambihira. Masasabing ang Diyos ng makalangit na kapalaran, madapa man sa daan, ito ay isang piraso ng ginto.
Ang Heavenly Fortune Divine Body ay sobrang baluktot at mapangahas. Fang Yun, sa paglipas ng mga taon, hindi ko alam kung gaano karaming mga pakikipagsapalaran at pagkakataon ang kanyang nakuha, at ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Hindi ko akalain na ang pamilya Fang Mu ay makakagawa ng ganyang makalangit na wizard. Sinabi ni Kung Jun, sa pagkakataong ito, hindi niya pinupuntirya si Fang Yuan, ngunit tiyak na tiyak. Iyon ay, Kung Jun, ngayon kung aamin ka ng pagkatalo, may oras ka pa. Sabi ni Fang Yuan. Tumingin si Kung Jun kay Chen Lei at sinabing, Chen Lei, the other party is the god of fate, are you sure? Kung hindi ka sigurado, sumuko ka na lang, wala lang, hindi nakakahiyang matalo sa kamay ng Diyos ng tadhana. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, Guru, ang disipulo ay hindi kailanman aamin ng pagkatalo, kahit na ang kalaban ay isang makalangit na Diyos, ang disipulo ay hindi natatakot. Pagkarinig nito, tumawa si Kung Jun at sinabing, okay, dapat mayroong walang takot na espiritu. Tanging kapag naglakas loob kang harapin ang lahat ng uri ng makapangyarihang mga kaaway maaari kang maging walang talo. Sa kasong ito, pagkatapos ay pumunta ka upang tumawag at labanan ang kalaban. Panipi. Tumango si Chen Lei at direktang tumalon sa ring. Sa sandaling ito, biglang sumimangot si Kung Jun, tumingin kay Fang Yuan, at sinabing, Fang Yuan, ang kasalukuyang cultivation ni Chen Lei ay ang ika-8 antas lamang ng Nascent Infant Realm, habang si Fang Yuan ang una sa Nascent Soul Realm. Sa ikalawang palapag, ang distansya sa pagitan ng bawat kaharian ay masyadong malaki. Kung gusto mo talaga ng patas na laban, dapat mong i-seal ang cultivation ni Fang Yuan sa ika-8 palapag ng Nascent Soul Realm. Paano kung maglakas loob kang sumang-ayon? Panipi. Sumulyap si Fang Yuan kay Fang Yuan, na tumango. Nakita ni Fang Yuan si Fang Yuan na sumang-ayon at sinabi niya, okay, walang problema. Si Fang Yuan ay tiwala at hindi magagapi sa parehong antas. Kahit na hindi mo imungkahi na i-seal ang cultivation ni Fang Yuan, sigurado akong kinakaharap ni Fang Yuan. Chen Lei. Sa oras na ito, hindi siya kailanman gagamit ng kapangyarihan na lampas sa ika-8 antas ng Nascent Soul Realm. Panipi. Sinabi ni Kung Jun, makatarungan lamang na gamitin ang kanyang paglilinang bilang bahagi ng selyo. Sa oras na ito, pumunta si Fang Yuan kay Kung Jun at nagsabi, pakiusap din na personal na kumuha ng litrato si Kung Master at i-seal ang isang bahagi ng aking cultivation. Sinabi ni Kung Jun, kung gayon, hindi ako magiging magalang. Pagkatapos noon, naglabas ng ilang palad si Kung Jun at tinataka ng cultivation ni Fang Yuan sa tuktok ng ika-8 layer ng Nascent Infant Realm. Magagamit lamang ni Fang Yuan ang paglilinang ng 8th Nascent Infant Realm. Gumamit ng cultivation sa itaas ng 9th floor ng Yuanying Realm. Parang kuryente ang mga mata ni Fang Yuan, at natural niyang nakikita na hindi siya pinaglalaroan ni Kung Jun. Okay lang, pwede ka na. Diretsyong sabi ni Fang Yuan. Tumango si Fang Yuan at pumasok sa ring para harapin si Chen Lei. Ang pangalan mo ay Chen Lei, at ang paggamit ng cultivation sa ika-8 palapag ng Nascent Soul Realm para maging opisyal na disipulo ng Tungtian Academy ay nagpapakita na ang iyong potensyal ay talagang pambihira. Gayunpaman, sa harap ko, ang anumang talento ay maaari lamang ilarawan bilang katawa-tawa, manggahas kang gawin ito ng direkta sa akin, sa totoo lang, hinahangaan ko ang iyong katapangan. Mahinahong sabi ni Fang Yuan, ngunit sa kanyang tono, may tono na mas mataas kaysa sa kanyang tono, at lubos niyang minamaliit si Chen Lei. I also admire your face, do you really think I am invincible in the world? Bago ang laban, sa tingin mo dapat matalo ako, joke. Si Chen Lei ay tit for tat. Sinabi ni Fang Yuan, mukhang hindi ka nakakakita ng kabaong nang hindi umiiyak. Kung ganoon, aalisin ko ang iyong mga ilusyon at sasabihin sa iyo kung gaano kalaki ang distansya sa pagitan mo at sa akin. Pagkatapos magsalita, ang figure ni Fang Yuan ay parang isang electric light, at sumabog siya patungo kay Chen Lei. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang hangin sa harap ni Fang Yuan ay direktang sumabog, umaalingaw na parang bagyo, umaalingaw sa pandinig ng lahat. Ang buong katawan ni Fang Yuan, na may nakakatakot na sipol, lumampas sa speed limit, agad na lumitaw sa harap ni Chen Lei, isang suntok ang lumabas. Nakatayo ang buong katawan ni Chen Lei,
at pakiramdam niya ay lubhang mapanganib. Nagmamadali niyang sinalubong siya ng kamao, at sa isang putok, pinigilan niya ang walang katulad na suntok ng malupit na chi na pinasabog ni Fang Yun. Saglit, isang malaking puwersa ang dumating, direktang pinasabog si Chen Leizhen mula sa 10-10 metro, at ang rune sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei ay sumabog, at pagkatapos ay naalis ang lahat ng nakakatakot na kapangyarihan na nasa suntok ni Fang Yun. Nakita ni Fang Yun na hinarang ni Chen Lei ang kanyang kamao, malamig siyang bamantong hininga, at sa bilis ng kuryente, hinampas at pinatay niyang muli si Chen Lei. Biglang lumuwa ang mga mata ni Chen Lei, nakatitig kay Fang Yun, nakaramdam ng matinding pressure. Ito ang unang pagkakataon na may sumupil sa kanya sa pisikal na lakas. Ang suntok ni Fang Yun kanina ay hindi lamang isang malakas na suntok, kundi isang mahiwagang pamamaraan ng suntok. Bilang karagdagan, ang pisikal na lakas ay mas malakas din kaysa kay Chen Lei, halos madurog ang mga buto ng kamao ni Chen Lei. Hinarap ni Chen Lei si Fang Yun, na nabura muli, na may mga purple na lotus rune na namumulaklak sa ilalim ng kanyang mga paa, nagsagawa ng kakaibang footwork upang maiwasan ang direktang paghaharap kay Fang Yun. Ngayon lang, hindi niya namalayan at nakaranas ng kaunting kawalan. Kaya naman, dehado siya ngayon. Kung patuloy na magkakaroon ng mga pakinabang si Fang Yun, ang kanyang mga pagkalugi ay magiging mas malaki, at pagkatapos ay siya ay magiging tulad ng isang snowball. Para sa hindi mapigil ang momentum, sa wakas ay natalo ito. Kaya, ngayon kailangan ni Chen Lei na ayusin ang ritmo at guluhin ang hindi magagapi na momentum ni Fang Yun, upang magkaroon ng pagkakataong gawing tagumpay ang pagkatalo. Sinira ni Chen Lei ang kanyang mahiwagang footwork, iniiwasan ang round of attack ni Fang Yun, nakatayo pa rin sa malayo, nakatingin kay Fang Yun. Bakit, ayaw mong makipagtalo sa akin? Tumayo si Fang Yun, nakatingin kay Chen Lei, hindi minamaliit si Chen Lei. Ngunit sinasabi na ang tono ay gustong direktang pukawin si Chen Lei. Si Chen Lei ay hindi nagalit, ngunit napakalmado, at sinabing, Fang Yun, hindi ko inaasahan na talagang minamaliit kita. Fang Yun daw, kahit nasubukan mo ang iyong makakaya, ano ang magagawa mo, matatalo ka pa rin. Pagkatapos magsalita, pinitik ni Fang Yun ang kanyang daliri, isang nakakatakot na sinag ng liwanag, na sumambulat ng nakakatakot na banal na liwanag, at pinatay niya si Chen Lei. Ang sinag ng liwanag na ito ay tumawid sa kalangitan, na sumasakop sa buong kalangitan, siksik, at sa wakas, tulad ng isang malawak na karagatan, ang mga Diyos ay sumugod sa kalangitan at binaha si Chen Lei. Ito ang nakakatakot na finger sequence na ginamit ni Fang Yun. Ang liwanag ng daliri ay mas matalas kaysa sa liwanag ng espada, at hindi magagapi at may pambihirang kapangyarihan. Si Chen Lei ay napapaligiran ng kalangitan na puno ng mga finger light at hindi niya maiwasan ang mga ito. Ang mga finger light na ito ay napakasiksik at kahit saan. Kahit nasa kaibuturan ng kawalan, naroon itong nakakatakot na liwanag ng daliri. Gumalaw ang isip ni Chen Lei at agad niyang ginamit ang Tower of All Things. Ito ay isang tianbao na nilikha ng kanyang paglilinang, na walang kap-oras sa pagtatanggol. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng ganoong paraan ng pagtatanggol mapapahinto ni Chen Lei ang kalangitan gamit ang nakakatakot na mga daliri. Ang mga magaan na daliri na ito ay naglalabas ng nakakatakot na sipol na tunog sa hangin, siksikan, lahat sila ay bumaril sa tore ng Diyos ng lahat ng bagay. Biglang, isang serye ng mga finger light ang tumama sa tore ng mga Diyos ng lahat ng bagay, pagkatapos ay sumabog, tulad ng libu-libong mga bulaklak ng peach, na naglalabas ng isang kakilakilabot na liwanag, na nagparamdam kay Chen Lei ng matinding pressure. Chen Lei, hindi ko inaasahan na talagang linangin mo ang tianbao, pero, dapat mo ring makita kung gaano kalakas ang tianbao ko. Nakita ni Fang Yun na talagang ginawa ni Chen Lei ang tianbao mula sa cultivation, na lampas sa kanyang inaasahan, tila si Chen Lei ay isang cultivation refining wizard. Gayunpaman, kahit na ganoon, si Fang Yun ay nanatiling walang takot at tiwala sa pagtalo kay Chen Lei. Alam din ni Fang Yun kung gaano kalupit si Tianbao, syempre, sa pamamagitan ng pag-asa sa mga ordinaryong paraan ng pag-atake, imposible para kay Chen Lei na maprotektahan ng Tianbao. Kaya, direktang winasak din ni Fang Yun ang kanyang Tianbao. Si Fang Yun ay ang Diyos ng langit at kapalaran, pambihira sa ugali.
Ang isang malakas na tao na tulad niya, na naglilinang sa Tianbao, ay kasing simple ng pagkain at pag-inom. Agad na binasag ni Fang Yun ang kanyang Tianbao, ngunit ito ay isang malaking kumikinang na pilak na orasan na may matibay na marka, na naglalabas ng malambot na pilak na banal na liwanag. Kapag nawasak, ito ay namumulaklak mula sa kawalan na nagpapahirap sa langit. Ang kapangyarihan ng Panginoon, at ang kawalan ay nanginig. Shenlei, tingnan mo kung gaano kalakas ang aking makalangit na kampana. Sumigaw si Fang Yun, pagkatapos ay binasag niya ang Heavenly King Bell, at saglit, itong Heavenly King Bell ay nag-vibrate at yumanig ng mga silver sound wave. Binasag ng sound wave na ito ang kawalan sa isang iglap, mabangis, patungo kay Shenlei. Boom at pumatay. Ang tunog ng silver sound wave na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa lakas ng dagandong ng siyam na leon. Hindi mabilang na malalakas na tao sa paligid na nanunood ng labanan, agad na damyugo ang kanilang mga tenga, isa-isa. Malaki ang pagbabago ng kanyang ekspresyon, at dali-dali niyang ginalaw ang kanyang katawan para protektahan ang katawan nito, na siyang nagpagaan ng pakiramdam niya. Natural na nararamdaman ni Shenlei ang kakilakilabot nitong silver sound wave, na sinisira ang Tower of All Things, at biglang, sa itaas ng Tower of All Things, isang purple chi ang lumitaw, na natatakpan ng mga ron, at isang layer ng purple chi, na tumatakip sa Tower of All Things. Ang silver sound wave na ito ay sumugod sa lilang hangin, pinahinto ng hindi mabilang na rune, at pagkatapos ay nabura, nang hindi nagdulot ng labis na pinsala kay Shenlei. Oo, may dalawang brush talaga. Nakita ni Fang Yun ang pagoda na sinisira ni Shenlei at madaling hinarangan ang kanyang suntok. Sa seryosong ekspresyon, naramdaman niya ang pambihirang lugar ng pagoda ng kausap. Kahit na si Fang Yun ay malabo na nararamdaman ang pagoda ng kausap. Ito ay mas malakas kaysa sa kanyang pagoda. Makalangit na Haring Bell. Imposible ito, ako ang pinakamalakas. Papatayin ni Fang Yunshuan ang ideyang ito, at pagkatapos ay pukawin ang malakas na tiwala sa sarili. Pagkatapos, binasag ni Fang Yun ang Heavenly King Bell, at ang pilak na liwanag sa Heavenly King Bell ay mabilis na lumawak, na pumutok ng isang silver light beam, naging isang nakakatakot na liwanag ng espada, nahati ang kalangitan, at lumalas patungo sa tore ng lahat ng bagay ni Shenlei. Ang tore ng mga Diyos ng lahat ng bagay, ang katawan ng tore ay namumulaklak na may mga Diyos, hindi mabilang na mga ron ang lumabas sa tore ng mga Diyos ng lahat ng bagay, hinaharangan ang pilak na liwanag ng espada sa kampana ng hari ng lahat ng bagay, lahat. Nakita ni Fang Yun na muling hinarangan ni Shenlei ang kanyang malakas na suntok. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlamig, at muli ay nabasag ang orasan ng hari. Sa pagkakataong ito, mula sa orasan ng langit na hari, isang walang katapusang pilak na ron ang itinapon, at ito ay naging isang pilak na dragon na binubuo ng mga ron, lubhang matapang, at bumangon sa kalangitan na may tunog ng dagandong ng dragon, at sumabog patungo sa tore ng lahat ng bagay. Sa tingin mo ba hindi kita matatalo? Nang makita ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Fang Yun, si Shenlei ay lubos ding nagalit. Ang Nine Nascent Souls ay pumasok sa isang estado ng resonance, at pagkatapos ay sabay-sabay na sinira ang Tower of All Things. Biglang namulaklak ang purple na banal na liwanag sa Tower of All Things, at hindi mabilang na mga purple rune ang lumipad palabas, na nagiging mga bituin na naglalabas ng maringal na aura. Ang mga bituin na ito ay siksik, tulad ng isang nagniningning na mabituing kalangitan. Pagkatapos nito, ang mga bituin na ito, na naglalabas ng nakasisilaw na lilang banal na liwanag, ay tumama sa nagmamadaling silver dragon. Mayroong hindi mabilang na malalaking tunog tulad ng mga pagsabog ng kulog, walang katapusang kulay ube at pilak na ulap ng kabute, na patuloy na tumataas, na lubhang nakakatakot. Ang hindi mabilang na malalakas na tao sa paligid na nanunood ng labanan ay mga opisyal na estudyante ng Tungtian Academy. Nang makita ang nakakatakot na eksenang ito, lahat ng kanilang mga mukha ay namutla, at naramdaman nila ang pagitan ni Shenlei at Fang Yun. Kaunti lang ang malalakas na tao kaya pa rin niyang mapanatili ang kanyang kalmado, ngunit napakaseryoso rin ang kanyang mga mata, halatang itinuring din niya sina Shenlei at Fang Yun bilang kanyang sariling mga karibal. Sa sandaling ito, sunod-sunod na sumabog ang hindi mabilang na mga bituin, sa wakas ay winasak ang silver dragon na naging hindi mabilang na silver rune. Sa puso ni Fang Yun,
isang grupo ng nakakasuffocate na gas ang bumangon, na nagpalubog sa kanyang dibdib, at ang suntok na nabasag niya ng buong lakas ay muling nalutas ni Chenlei, na naging dahilan upang hindi siya katanggap-tanggap. Ang orihinal na akala ni Fang Yun ay madaling talunin si Chenlei ng mag-isa. Paano niya maiisip na si Chenlei ay napakahirap na gumawa siya ng ilang mga putok, ngunit lahat ay nabigo. Muling winasak ni Fang Yun ang Heavenly King Bell. Sa pagkakataong ito, ang Heavenly King Bell ay namumulaklak ng pilak na liwanag. Sa hangin, ang pilak na liwanag ay nakasisilaw. Ito ay naging kasing laki ng isang burol, naglalabas ng marangal na presyon, at napalibutan ng Heavenly King Bell. Ang mga itim na bitik ay lumitaw sa kawalan, kumalat sa lahat ng direksyon, lubhang nakakatakot. Maraming mga powerhouse na nanunood ng labanan sa paligid, na tumitingin sa pinalaki na Heavenly King Bell na ito, nakaramdam lamang ng hirap sa paghinga, isang malaking presyon, tulad ng isang higanteng bundok, na pumipindot sa puso ng lahat. Pumunta ka, isang mahinang sigaw si Fang Yun, ang Heavenly King Bell ay lumipad sa himpapawid, sa kalangitan, at sa walang kap-oras na kapangyarihan, ito ay direktang hamampas kay Chenlei. Ang pinakamataas na kapangyarihan na ipinakita ng Heavenly Bell, kahit na ang isang sagradong bundok ay tamaan ng Heavenly Bell, ito ay agad na mawawasak. Sinalubong siya ng Heavenly King Zong na may nakapangangilabot na kapangyarihan, at ang anit ni Chenlei ay sumabog, pakiramdam na lubhang mapanganib. Sa sandaling ito, binasag ni Chenlei ang tore ng lahat ng mga bagay sa buong lakas niya, at namumulaklak din ng napakalaking purple na chi. Ang tore ng lahat ng bagay ay mabilis ding lumaki, nagiging isang taas kasama ng langit, lumilipad palabas, at nakaharap sa orasan ng hari ng langit. Boom! Isang malakas na tunog na parang bagyo sa loob ng 9 na araw ang umalangaw sa buong kalangitan, at kumalat pa sa buong Tungtian Academy, at ikinaalarma ang ilang lumang powerhouse na sumisid sa cultivation. Ano ang nangyari upang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan? Nagulat ang Pickmaster ng Tungtian Academy at nagtanong. Hindi nagtagal, ipinadala ang balita sa may-ari ng rurok na ito. Ano, may ganyan? Magkakagulo ang dalawang estudyanteng kakapasok lang sa paaralan kapag nag-uusap sila. Interesting. Hayaan mo akong pumunta at tingnan. Maraming may-ari ng Pick ang naalarma, 34 na tao, naging mga daloy ng liwanag, sumugod patungo sa Longyuan Peak, at sa maikling panahon, nakarating sila sa Longyuan Peak. Hello, Pickmaster? Longyuan Pickmaster? Nang makitang napakaraming Pickmasters ang naalarma, nagmamadaling humakbang para bumati. Feng Zhao, hindi na kailangang maging magalang, narito kami upang makita ang dalawang maliliit na lalaki na ito, at mayroong isang malaking kaguluhan. Ito ay kamanghamanghang, at ang susunod na henerasyon ay kakilakilabot. Pagkatapos nito, ang mga may-ari ng mga taluktok na ito ay ibinaling ang kanilang mga tingin sa singsing. Sa oras na ito, dinudurog ni Fang Yun ang Heavenly King Bell, patuloy na pinasabog ang tore ng lahat ng bagay ni Chenlei, at ang lila at pilak na banal na liwanag ay tumama sa lahat ng direksyon, naglalabas ng nakakatakot at kamanghamanghang kapangyarihan. Sa sandaling ito, sinisira ni Chenlei ang tore ng lahat ng bagay sa buong lakas niya, at nanginginig kasama ang langit na Haring Zong. Ngayon, lahat ng martial arts na nilinang niya ay masasabing walang silbi. Sa ilalim ng matinding suntok ng Heavenly King Bell ng kalaban, ang Tower of All Things lang ang makakalaban nito. At malaki ang epekto sa kanila ng mabangis na tunggalian ng dalawa. Parehong nagulat sina Chenlei at Fang Yun hanggang sa samuka ng dugo. Gayunpaman, ang mga pinsala ni Fang Yun ay mas malaki kaysa kay Chenlei sa oras na ito. Boom! Ito ay isa pang ganap na paghaharap. Ang tore ng lahat ng bagay at ang Heavenly King Bell ay nabasag, at hindi mabilang na mga kislap ang sumabog. Pagkatapos ay samuka si Fang Yun ng isang subo ng dugo, at ang kanyang hininga ay naging lubhang matamlay, tulad ng isang bola na naglalabas ng kanyang galit. Kahit na si Chenlei ay nagsuka rin ng dugo, ang kanyang mga sugat ay masyadong magaan. Sa katunayan, si Fang Yun ay mas mahusay kaysa kay Chenlei Cheng sa mga tuntunin ng pisikal na paniniil, ngunit ang paglilinang ni Fang Yun na Heavenly King Bell ay hindi kasing lakas ng Pagoda of All Things. Ang Heavenly King Bell ay maaaring ituring na isang makapangyarihang makalangit na kayamanan, ngunit sa harap ng Tower of All Things, ito ay ganap na hindi mapapantayin.
Ang dalawang celestial treasures ay sumabog ng husto. Ang Tower of All Things ni Chen-Li ay natunaw ang halos lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa makatuwid, kahit na ang pisikal na lakas ni Chen-Li ay hindi kasing lakas ng kay Fang Yun, ang mga pinsalang natamo niya ay mas magaan kaysa kay Fang Yun. Sa oras na ito, hindi binitawan ni Chen-Li ang kanyang kamay. Ang siyam na nascent soul sa kanyang katawan ay umalangaw-ngaw, pagkatapos ay ginamit ang critical strike rune, at pagkatapos, ang Tower of All Things Aura ay muling tumaas, tulad ng isang matayog na bundok, namumulaklak na may bilyon-bilyong kulay ube na mga ilaw-hit ang makalangit na orasan. Kahit na naramdaman ni Fang Yundang na lubhang mapanganib, nagngangalit siya at gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang sirain ang Heavenly King Bell at harapin ang Tower of All Things. Boom! Ito ay isa pang dumadagandong na tunog, na yumunig sa halos buong Tungtian Academy. Ang dalawang Tianbao ay nagbanggaan at sumabog sa napakalaking lakas at mapanirang puwersa. Sa kabutihang palad mayroong iba't ibang mga hadlang at mga gwardya sa ring. Kung mag-away silang dalawa, natatakot akong masira itong Dragon Kick. Ang walang hangganang liwanag ay nagngangalit sa itaas ng singsing at naging isang malawak na karagatan, na bumaha sa singsing. Minamahal na may-ari ng Kick, dapat mong gamitin ang lahat ng uri ng Sky Eye powers para malinaw mong makita ang labanan sa ring. Sa oras na ito, ang orasan ni Fang Yun ay puno ng mga bitik sa dingding, parang porselana na malapit ng masira. Nagningning ang mga mata ni Fang Yuan, nakatitig sa singsing, labis na kinakabahan. Gayunpaman, ang isa sa mga malakas na manlalaro sa tunggalian na ito ay isang bata mula sa ibang pamilya. Sa una, naramdaman din ni Fang Yuan na madali para kay Fang Yun na talunin si Chen-Li. Pagkatapos ng lahat, ang katawan ng Tianyan body na lumalaban sa langit, at ang iba't ibang pakikipagsapalaran ni Fang Yun sa paglipas ng mga taon, ay higit na nalampasan ni Fang Yun ang mga powerhouse na may parehong antas. Masasabing si Fang Yun ay hindi kailanman natalo sa isang labanan ng parehong antas o kahit na mas mataas na antas mula noong siya ay ipinanganak. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hinarap ni Fang Yun si Chen-Li, at napakahirap. Ngayon, nang idinilat ni Fang Yuan ang kanyang mga mata, malinaw niyang nakita na talagang dahado si Fang Yun, at ang Tianbao na kanyang nililinang ay nabasag. Tungkol naman sa pagoda ni Chen-Li, napakalakas pa rin ito, walang bahid ng pinsala. Nagdulot ito ng labis na pag-aalala kay Fang Yuan, dahil kapag nawasak ang Tianbao ni Fang Yun, magiging napakahirap na muling linangin, at lubos nitong mababawasan ang lakas ni Fang Yun. Gayunpaman, ngayon kahit hilingin ni Fang Yuan kay Fang Yun na sumuko, hindi niya ito magagawa. Kapag nasa ring na siya, hindi na siya makikialam maliban kung kinikilala siya ni Fang Yun. Sa oras na ito, natural na naramdaman ni Fang Yun ang kalagayan ng kanyang sariling Heavenly King Clock, at alam niya na ang Heavenly King Clock ay hindi makakatagal. Kung aaminin niya ang pagkatalo ngayon, maaari pa rin niyang panatilihin ang artificial na Tianbao sa masusing paglilinang. Kung hindi, ang Tianbao na nilikha na may maingat na paglilinang ay maaaring sirain. Ang mga mata ni Fang Yun ay kumislap ng matinding liwanag, at hindi siya umamin ng pagkatalo. Mula nang ipanganak siya, hindi siya kusang umamin ng pagkatalo. Sa pag-iisip nito, walang awa si Fang Yun, binasag ang Heavenly King Bell, at pinasabog ang Tower of All Things ni Chen-Li, tinamaan ang Tower of All Things, at pagkatapos ay direktang sumabog. Masyadong mabagsik si Fang Yun kaya direktang pinasabog niya ang Heavenly King Bell. Kahit na inalis ang Heavenly King Bell, kailangan pa rin niyang hilahin si Chen-Li at mamatay. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nagngangalit, at si Chen-Li ay direktang samuka ng ilang subaw ng dugo, nagsusuka ng dugo na may pinakamataas na kapangyarihan ng makalangit na kampana. Gayunpaman, ang Pagoda of All Things, ang Purple Chi na namumulaklak tulad ng isang malawak na karagatan, ay malawak at walang hanggan, at sa huli, hinarangan ang kapangyarihan ng Hari ng Langit. Muling samuka ng dugo si Fang Yun, ang kanyang mga mata ay ganap na lumabo. Sa himpapawid, ang Heavenly King Clock ay nabasag ang sarili nito, na may hindi mabilang na mga fragment na lumilipad, nagtataglay ng pambihirang kapangyarihang tumagos, na naghahati sa kawalan, at ang kabagsikan nito ay lubhang nakakatakot.
Nakakalungkot na hindi makapasok sa mga depensa ng Tower of All Things ang alinman sa mapanirang kapangyarihan o ang lumilipad na mga fragment ng Heavenly King Bell. Sa sandaling ito, sa paligid ng Tower of All Things, ang Purple Chi ay parang dagat, patuloy na umaalon, humaharang sa mga fragment at ang kapangyarihan ng pagsabog sa sarili ng Heavenly King Bell. Ang hindi mabilang na mga fragment, pati na rin ang kapangyarihan ng makalangit na orasan, ay nabasag sa Purple Chi, tulad ng isang bulalakaw na bumabagsak mula sa langit, na nahuhulog sa dagat, na pumukaw sa umaalon na purple na chi, na nagwawala sa hangin, at ang eksena ay nakakatakot. Gayunpaman, kahit na may napakalakas na kapangyarihan, hindi pa rin nagawang saktan ni Chenlei si Chenlei. Si Chenlei ay nakatayo sa ilalim ng tore ng lahat ng bagay, sinalakay ng lahat ng mga batas, tulad ng isang Diyos. At ang tore ng mga Diyos ng lahat ng bagay, sa sandaling ito, ay tinamaan ng pagsabog ng Heavenly King Bell mismo. Ang mga bitik ay lumitaw sa mga dingding ng tore, ngunit hindi ito nasira. Sa huli, nawala ang mapanirang kapangyarihan ng Heavenly King Bell, at ang mga depensa ng Tower of All Things ay hindi nasira. Fang Yun sa oras na ito, ang hininga ay napakahina, at ang tiyanbaw ng paglilinang ay sumabog sa kanyang sarili, at ang pinsala sa kanya ay napakalaki na ito ay hindi mailarawan ng isip. Kaya mo bang aminin ang pagkatalo mo? Sa oras na ito, pinangunahan ni Chenlei ang Tower of All Things at humakbang pasulong. Ang lilang chi ay kumulo at kumulo, tulad ng mga alon sa karagatan, ng sunod-sunod, na umaapi kay Fang Yun. Ang napakalakas na pressure na ito ay nagdulot kay Fang Yun na samuka muli ng dugo, at ang kanyang katawan ay halos madurog. Mapait na ngumiti si Fang Yun at sinabing, "Sige, susuko na ako." Sa puntong ito, masaya na nagsimula si Fang Yun, at walang kahulugan ang patuloy na panghahawakan dito, kaya mas mabuting sumuko na. Nang makitang inamin ni Fang Yun ang pagkatalo, inalis ni Chenlei ang Tower of All Things sa kanyang katawan. Suray-suray din siya, at mapotla ang mukha niya. Ang labanan kay Fang Yun ay halos nagdala sa kanya sa isang desperado na sitwasyon. Nang makita ni Fang Yuan si Fang Yun na umamin ng pagkatalo, malamig siyang ngumuso at mukhang pangit. Kung haharangan si Fang Yun sa paglilinang, tiyak na hindi kalaban ni Fang Yun si Chenlei, sabi ni Fang Yuan kay Kung Jun. Fang Yuan, hindi mo masasabi yan. Nilinang din ni Chenlei ang ikawalong palapag ng Nascent Soul Realm, at kahit na ang cultivation ay hindi pa umabot sa rurok ng 8th floor ng Nascent Soul Realm, at ang cultivation ni Fang Yun ay na kahit siya ay selyadong, mayroon pa rin siyang Nascent Soul. Paglilinang sa ikawalong palapag ng kaharian na ito, siya nga pala, sinamantala pa rin ito ni Fang Yun, at natalo pa rin kay Chenlei, na nagpapakitang malakas si Chenlei. Sabi ni Kung Jun, walang puwang para makipagtalo si Fang Yuan. Muling bumantong hininga si Fang Yuan, ngunit hindi masyadong nagsalita. Gayunpaman, ang mga katotohanan ay naruroon. Ang mga kwalipikasyon ni Chenlei ay talagang walang kapores at ang kanyang potensyal ay hindi pangkaraniwan. Kung Jun, Fang Yuan, pumunta kayong dalawa dito. Sa sandaling ito, higit sa 30 Pickmasters, na may matatalas na mata, ay nakatitig kina Chenlei at Fang Yun, na parang nakakita ng dalawang walang katulad na kayamanan, gusto nilang dalhin sila ng direkta sa pamilya. Nakita ko na ang lahat ng mga nangungunang master. Sabi ni Kung Jun at Fang Yuan. Si Chenlei at Fang Yun ba ang mga disipulong na-recruit mo sa pagkakataong ito? Ako, si Luo Fufeng, ay gustong tanggapin si Chenlei bilang isang direktang disipulo, para makapasok ako sa tuktok ngayon, paano kung? Fang Yun, dadaan ako sa Xuanfeng, sabi ng isang Pickmaster. Bakit kailangang pumasok si Fang Lei sa Luofu Pick Mu? Disipulo Chenlei, masyado akong Xuanfeng para tanggapin. Sa isang pagkakataon, 30 o 40 Pickmaster ang lahat ay tinawag na Chenlei at Fang Yun na mga direktang disipulo at nangako na bibigyan sila ng pinakamahusay na mapagkukunan ng cultivation path. Teacher, manahimik ka. Sa pagkakataong ito, natanggap ng mga disipulo ang pangangailangan na magsanay sa Chenshan cultivation sa loob ng 1 taon. Makalipas ang 1 taon, kung aling pick visit ang hindi mapapasyahan hanggang sa katapusan ng taon, ito rin ang tuntunin ng aking Tungtian Academy, hindi dapat magulo. Panipik. Nang makita ang mga Pickmaster na ito, isa-isa,
kailangan nilang piliin sina Chenlei at Fang Yun bilang kanilang mga disipulo, mabilis na sinabi ni Pickmaster Long Yuan. Matapos makinig sa Pickmaster na ito, nag-aatubili pa rin sila at gustong gumawa ng desisyon ng mas maaga. Chenlei, sinasamba mo ang aking Tai Xuanfeng. Ang aking Tai Xuanfeng ay hindi kailanman magiging masama sa iyo. Anong uri ng ehersisyo, gamot, at kayamanan ang gusto mo, pipiliin mo, kung paano. Sa sandaling ito, direktang sinabi ng Pick Profound Master kay Chenlei. Ngumiti ng mapait si Chenlei, at hindi tumanggi o nangako. Sir Pick, hindi naman sa hindi kami magkasundo. Pagkatapos ng isang taon, aalis ang Dean sa Customs at personal na ayusin ang kompetisyong ito. Sa makatuwid, hindi angkop na tukuyin kung aling pick ang bibisitahin ng maaga. Noong nasa dilema si Chenlei, humakbang si Junkong at sinabi sa mga nangungunang master. Matapos marinig ang mga salita ni Kung Jun, naalala ng Pickmasters na iba ang end-of-year competition ngayong taon sa mga nakaraang taon. Ang kompetisyon sa pagtatapos ng taong ito, ang dekano na dumalo sa retreat sa loob ng maraming taon, ay tatalikuran ang kaugalian ng personal na pagpili ng mga alagad. Wala sila sa harapan. Kolektahin ang lahat ng magagandang buto sa tuktok. Kalimutan ito, pagkatapos ay maghintay hanggang sa katapusan ng taon upang makagawa ng isang pagpipilian. Ang may-ari ng pick na ito ay tumingin kay Chenlei, Fang Yun, at iba pa ng may awa. Alam na kung ito ay katapusan ng taon, ang kompetisyon para sa magagandang seedlings na ito ay magiging mas matindi. Ngunit ngayon, wala na silang paraan. Imposibleng agawin ang magandang panla na ito sa kanilang sariling pintuan ngayon. Pagkatapos nito, ang mga may-ari ng mga taluktok na ito ay isa-isang naging mga laso at bumalik sa kani-kanilang mga espiritual na tuktok. Pagkaalis ng mga Pickmaster na ito, sinabi ng Pickmaster ng Long Yuan Pick sa lahat, "Okay, tapos na ang entry assessment, at bumalik kayong lahat kasama ang inyong mga master. Sa taong ito, gawin mong mabuti. Pagdurusa sa paglilinang, maghanda para sa malaking kompetisyon sa pagtatapos ng taon, at ang malaking kompetisyon sa pagtatapos ng taon ay ang oras na talagang nagtatakda ng iyong kapalaran." Panipi. Pagkatapos magsalita, ang Pickmaster ng Long Yuanfeng ay nagwagayway ng kanyang kamay, dahilan upang umalis ang lahat. Chenlei, sa pagtatapos ng year-end competition, maglalaban kami ulit. Pagkatapos, dumating ang oras upang makita ang tunay na lakas ng lahat. Noong panahong iyon, ang lahat ay nakabatay sa tunay na lakas kahit ang iyong paglilinang ay mababa. Ako lamang ang nakakakilala nito. Hindi ka taka-taka sa iba. Pagdating ng panahon, ako ay maghihiganti ngayon, at hindi magpapakita ng awa, sabi ni Fang Yun kay Chenlei, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Paglipas ng isang taon, hindi mo pa rin ako kalaban. Nakita ni Chenlei si Fang Yun na umalis at malakas na nagsalita. Hindi tumigil si Fang Yun nang marinig niya ang mga salita ni Chenlei. Sa halip, binilisan niya ang ilang minuto at mabilis na umalis, ngunit malinaw na hindi maniniwala si Fang Yun sa mga salita ni Chenlei. At sinundan ni Chenlei si Kung Jun, umalis sa Long Yuan Peak at bumalik sa bundok kung saan naroon si Kung Jun. Ang mga alagad na pinili ni Kung Jun sa pagkakataong ito ay tuturuan niyang lahat sa taong ito, at sasamba na lamang sa bawat rurok pagkatapos ng isang taon. Kung tutuusin, 10 estudyante lang ang tinuturuan ni Kung Jun. Sa pagkakataong ito, tiningnan ni Kung Jun ang 10 alagad sa kanyang taluktok ng bundok at sinabi, "Bagaman isang taon pa lang kayong maglakad kasama ko sa paglilinang, ang taong ito ay napakabuti rin para sa inyo. Ito ay mahalaga. Ito ay nauugnay sa kung saang rurok ng Tungtian Academy kasasambahin sa hinaharap. Simula ngayon, ipapakita ko sa iyo isang beses sa isang buwan. Kung wala kang naiintindihan, maaari mo akong tanungin." Kasabay nito, binuksan din ang Buddhist Scripture Pavilion sa Chenshan, sa iyo. Maaari mong piliin ang serye ng mga pagsasanay sa paglilinang na gusto mo. Ang kailangan ko sa iyo ay sa loob ng taong ito, dapat tumaas ng kahit isang antas ang kultibasyon ng lahat, naiintindihan mo ba? Panipi. Sina Chenlei, Ji Huafei, Nine Lions at iba pa ay tumango lahat at nagsabi, "Oo, guro." Tumango si Kung Jun, pagkatapos ay nagsimulang idirekta ang mga taong ito na magtanim. Thank you for watching po. Please don't forget to like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz.